Ito yung module na ginawa natin, ano, yung bagong version, no, na mayroon siyang 12 XLR. So marami ang nagkagusto rito, no. So maraming gusto rin na matuto sa module na ito. So paalala ko lang po, no, ang module ay ginagamit lamang po ito sa bus, no, sa bus audio upang madagdagan po yung bus ng iyong output ng audio. At itong 12 XLR na ito ay ginagamit ito sa Iloilo. Ito ay ginagamit lamang ng pang Battle of the Sounds, ano. Dito lahat naka-input ang mga processors, no. Dito tulad ng crossover, equalizer at mixer, no. Yan. So itong version natin na ito, no, na galing kay DJ Noise ang version na to, no, na pinagawa niya sa akin. So ipapaliwanag natin. Marami kasi ang gustong magkaroon ng module ng libre, ano. So ipapamimigay po natin yung diagram nito, no. At para ituturo lang natin dito yung kanyang connection, ano, kasi ito matagal na natin itong nangyari, ano. Hindi naman natin sukat akalain na mayroong magkakagusto ng module na ito na 12 XLR. Ito po ay tinatawag ng Iloilo na module, no, sa kanila pong original nito, no. Ito ay pang sum up, no, pang sum up. Lahat ng processor dito naka-input, no, tulad ng equalizer, crossover, mixer. Ngayon ito, meron siyang 6 na male at 6 din siyang female, no. Yan. Pero ang original ko nito, no, ang original ko nito ay ito. Ito ang original ko. Meron siyang 2 input, meron siyang 2 output, and then meron dalawang input ulit sa kasunod, and then 2 output ulit. And then sa last, ganun din, ano, 2 input, 2 output, no. So iba-iba ang version ng module, depende po kasi sa gamit, no. Ito ngayon, tong version natin ito, mayroong 2 input, 1 output. Ngayon, mayroong 1 input uli, 3 ang output nito, yan. And then sa last, mayroon siyang 3 input, 2 output, no. Depende kasi sa paggagamitan, ayan. So ang ginagamit dito ay pwede kayong gumamit ng 1K resistor, 10K hanggang 20K. At ito naman ay mylar capacitor na 104J, no. Yung kulay green, yung 104J ito. Ayan, ibibigay ko sa inyo ang diagram ito. At ito po ay hindi tayo nagbibinta, no. Marami kasi nag-message sa akin kung magkano daw. Hindi po tayo nagbibinta, sir. Ito ay for sharing lang na kung gusto nyo gumawa ng module. Ayon dito sa diagram, ito kasi yung original diagram ko, ano. Parehas lang naman yan, kahit magkakaiba ang version, iisa lang ang diagram. So makikita mo ninyo dito ito yung mga pin ng XLR, ano. Meron siyang pin na 3. Yung gitna niya, itong pinakagitna niya ang pin number 3 ito. And then yung isa ito, pin number 1, ito na pin number 1. And then pin number 2, iyon. So ito balance siya, no, balance. No, ibig sabihin, lahat ng pin niya may connection. Ngayon, itong pinaka number 1 niya, ito lang ang nagdudugtong sa lahat, yung ground niya. Ito. Yan, hanggang sa dulo, puro ground lang ang nagdudugtong. Ito po ay hiwa-hiwalay. Halimbawa, itong 2 input na yan magkasama, 2 output magkasama. Magkasama itong 4 na to, hiwalay. And then yung kasunod na stage na naman, hiwalay na naman po siya. Ngayon, ipapaliwanag po natin yung connection para yung gustong gumawa ay makakagawa, no. Ito kasi halimbawa dito, no, i-input mo halimbawa ang mixer mo dito, mixer mula dun sa aux out, kundi kaya dun sa main out. Input mo dito yung mixer mo, and then ito yung magiging output ngayon ng module, no. Ngayon, itong output na ito ay papunta ulit dun sa processor mo, halimbawa equalizer. Ngayon, yung equalizer mo naman, mayroon siyang output, input ulit dito, no, input, no. Since ito ay ibang version nito, so isa lang, no, isa lang ang input niya magmumula dun sa equalizer. And then mayroon siyang 3 output. Kasi ang gusto ng may-ari nito ay 3 yung output niya. Depende sa inyong gagawin, no. Pwedeng tagdadalawa, pwedeng pagtatatlo, pwedeng tigi-tigi-isa. And then mula itong output na ito, no, ito na yung output ulit ng module, papunta ulit sa isang processor na gusto nyong gamitin. Halimbawa, crossover. O papunta dun sa crossover, ano, sa left and right, itong 2 na ito halimbawa. So may sobrang isa. Bahala ka na rito sa isa kung dadagdag ka pa ng isang crossover. Papunta dun pa input. Ngayon, yung output naman ngayon ng crossover, so naka-input ulit dito. Dito sa 3 ito. Alin man, no, left and right, o mayroon ka pang isang crossover. Ngayon, yung final nito, yung final output nito, papunta ngayon sa amplifier. So, ibig sabihin, nakasum up lang lahat ng iyong processor.
So ituturo natin ngayon yung connection niya, no. Itong dalawang resistor na to nakaparallel yan, ay naka-series yan. Naka-series dito yan, oh. Ito, kung makikita nyo, ito, halimbawa do sa, basta uunahin nyo yung ground lagi, no, yung ground, yung pin number 1. So makikita mo naman dito, ayan, oh. 1, 2, and 3. Laging 3 ang gitna, no? And then number 1 sa kaliwa, and then kanan number 2. Mayroong mga number yan, number 1, number 2, number 3. Uunahin mo yung pin number 1 yan. Lahat ng pin number 1 pag sasama-samahin mo, ground yan, connection, no? And then itong pin number 2, halimbawa ito pin number 2. Yan ito. Pin number 2, lagyan mo ng resistor. Ito, resistor 1K, 10K o 20K ang gagamitin mo. Lagyan mo ng resistor. And then yung pin number 3, lagyan mo ulit ng resistor. And then dito sa kabila, halimbawa dalawang ganyan, dalawang input, no? So lagyan mo uli, kaparehas din ito. Lagyan mo uli ng resistor, lagyan mo uli ng resistor. Ngayon yung pinakadulo niya yan, magka-series ngayon yan, magka-series. And then papunta doon sa output. Sa output ng isang XLR kasi ito female in male, ano? So ito yung input, ito yung output, no? Papunta ngayon dito sa male. Ayan, oh. Yung isang resistor na number 2, papunta doon ulit sa number 2, and then naka-series siya, papunta doon sa number 2 output. And then papunta ulit doon sa number 2 output. And then yung number 3, lalagyan mo rin ng resistor, ayan. Number 3, lalagyan mo uli. And then naka-series uli yung dulo niya, papuntang number 3, papunta uli yung number 3. Ngayon, dito sa may ano niya, sa may mga minor capacitor, pwede kayong maglagay dito na tig-isa lang o dalawa. Depende po sa inyo. Pakikinggan po ninyo yung sounds niya kung anong mas maganda, kung dalawa o isa. So, dito, naglagay po tayo ng dalawa rito. Ayan, o. So, dalawang magka-parallel na resistor, no? Na capacitor, yan, o. Halimbawa, number 2, pin number 2. Ayan, o, magka-parallel siya, dalawang capacitor. Ito na yung dalawang capacitor niya. And then yung kabila, capacitor uli. And then capacitor uli. Ito na yung dalawa. Ayan, o. Susundan nyo lang yung diagram. Ngayon, kung hindi nyo pa rin talaga masundan, pwede kayo magtanong sa akin. Ayan, o. So, maliwanag ba? Maliwanag ba yan? Mula rito sa pin na to, halimbawa, anong pin ito? Number 2. Halimbawa, number 2. Basta itong pin number, yung gitna niya ito, yung pinakagitna, ito lagi, pin number 3. And then yung ground yung sa unahan, pag sama-samahin nyo lahat ng ground dyan, pwede kayo ditong gumamit ng ganito copper wire, kundi kayo yung shielded wire, o depende po sa inyo, basta magkukunik siya, no? Magkukunik siya. Depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Malaya po kayo kung anong gusto nyong gamitin. Ituturo lang po natin dito yung kanyang koneksyon. Basta dito sa diagram, huwag po kayong malilito. Yung diagram na ibibigay ko, kaparehas din lang po nito. Magkakaiba lang ng posisyon ng mga XLR yan. Magkakaiba lang ng posisyon nito, pero parehas din lang ang diagram. Kasi ang binigay ng diagram sa atin talaga, yung original na diagram ay ito. Ito yung input niya, and then isang viral capacitor, no? Depende sa inyo kung dalawa o isa ang ilalagay niyo. Ito yung input mula sa resistor, and then magka-series yung dalawang yan, yung dalawang capacitor na yan, and then yung dulo nitong capacitor ay ground. Ito yung ngayon yung output. Yan lang po ang pinaka-diagram niyan. Ginawan ko lang ng sarili kong version, no? Yan, ginawan ko lang ng sariling version. So, marami nagkakagusto talaga. Pero puro po ito, hindi tayo nagbibinta, no? Hindi tayo nagbibinta, for sharing lang po tayo. And then, ang gawin nyo po kasi, ganito. Halimbawa dito sa first stage niya, buuin nyo muna. Halimbawa, dalawang input, isang output. Buuin nyo muna yan. Halimbawa, dalawang input, isang output, i-disregard muna natin to. Halimbawa, dalawang input. Buuin nyo po muna yan. And then, sa pangalawa, dito, ito sa pangalawang stage, no, isang input, tatlong output, buuin din po ninyo. Buuin ninyo. Halimbawa, isang input na ganito. And then, tatlong output. Halimbawa, ito, tatlong output. Buuin nyo po muna. Huwag nyo pagsasabay-sabayin. No? And then, pag natapos nyo na po, tsaka nyo lang po idudugtong yung lahat ng ground niya. Yung pin number 1. Lahat po yan, pin number 1, ang ground niya. Yan lang po ang nagdudugtong niyan. Yan po ay hiwa-hiwalay. Ibig sabihin po, kung alin po ito, kaparehas din dito sa kabila, at kaparehas din po dito sa bandang huli. No, huwag kayong malilito kung
Kung ano yung nauna, gano'n din po yung kasunod-sunod niyan, pagkakasunod-sunod. Depende lang po sa inyo kung ano, sa inyo ilalagay yung mga posisyon niya o gumawa kayo ng sarili niyong version, no? So, basta sundan nyo lang po yung diagram na yun. Ngayon, mag-iingat lang po kayo, wag iwasan nyo po yung magkadikit-dikit yung kanyang mga components, no? Ayan. So, natanggal na siya, natanggal na. And then, pwede kayong gumamit dito pang rivets, and then pansamantala, ito lang muna nilagay ko, yan, no? Yung plastic tie na yan. Pwede kayong gumamit po ng rivets yan. Huwag po kayong malilito, basta itong capacitor na ito, halimbawa, yan, sa pin number 2 yung isang capacitor, yan, o. Ito, halimbawa isang capacitor niya, ilagay nyo sa number 2, ihinang nyo. And then yung isang pin niya ito, laging nasa ground. Laging nasa ground. And then kasunod, halimbawa yung pin number 3. Ito yung pin number 3. Yan, dalawang pin number 3. Ito na yan, pin number 3, ano? Pin number 3, and then yung isa sa ground po uli, no? Laging nasa ground yung isang paa niya. Yan. And dito sa resistor naman ito, yan, lagyan mo ng isang resistor itong pin number 2, lagyan mo ng resistor itong pin number 3, ito, pin number 2, pin number 3, ayan o, pin number 2, pin number 3, lagyan mo ng resistor. Ganon din sa kabila ito. Ayan, pin number 3, pin number 2, ayan, dito, pin number 3, pin number 2, pin number 3. Ngayon yung pagsamahin mo ngayon yung parehas dulo niya, nakasiris siya, no? Nakasiris. Pagsamahin mo ngayon, yan o. Ngayon yan o, pagsamahin mo. Ayan o. Halimbawa, number 2. Yan o, magkasama yan. Magkasama. Ayan o. And then pin number 3, magkasama yan. Ito po ay isang uri ng low pass filter, no? O tinatawag ding passive low pass filter, pero sa Iloilo ang tawag nila dito ay module. And then kasunod, halimbawa nito kasunod, no? Ayan o, hiwalay yan o, hiwalay. Ground lang ang nandugtong. Yan, hiwalay yan. 1, 2, 3. Yan, tapos 1, 2, 3, 4. Hiwalay yan ulit dito. Dito, hiwalay uli yan. And then, kasunod yan, magkakahiwalay uli yan. So, ground lang ang nagdudugtong yan, no? Ito po ay marami nagtatanong na, saan ba ginagamit ang low pass filter, ano? Ay, itong module na to. Ito po ay ginagamit lang sa subwoofer, no? Pang sub. So, hiwalay po ang speaker nyo rito. Ito po ay hindi pwede sa mid-in high. So, sa subwoofer lang po natin gagamitin ito. Kasi dito, ay nakasum up lahat ng processor. Dito, pang sum up lang po ito. Although sa Iloilo, hindi nila sinasabi yung sikreto nila dito. So, ito, sarili po nating version dito sa Mindoro. Ako pa lang po mayroon dito sa Mindoro. Ayan o, ako pa lang po. Siyempre, ay kailangan respetuhin natin yung taga Iloilo. Sila pong original nito, no? So, hindi natin pwedeng gayahin yun sa kanila. Gagawa po tayo ng sarili nating version. Mula lang dun sa binigay sa akin na diagram ito. Yan lang talaga ang diagram yan. Simple lang. No, galing ito kay Sir Jeroby, no? Kay Sir Jeroby ng Iloilo. Kung gusto niyo pong magpagawa ng module sa kanya po, kontakin niyo po siya. At siya po ay gumagawa po talaga ng module at siya ay nagbibinta, no? Yan. Sa FB page niya, hanapin niyo po yung FB page ni Sir Jeroby, no? Jeroby Electronic Center. Pwede po kayong mag-avail sa kanya, no? So, ang halaga po yata nito nasa 3,000 hanggang 4,000, no. Masyadong magastos nga lang talaga ito pag DIY, ano. Pero kung gusto mo naman, okay lang, no. Pero halimbawa, titistingin mo siya, no. Halimbawa, pwede naman tag-isa lang muna, testingin mo. Halimbawa, testingin mo muna. Ito, gumawa ka muna ng tig-isa nito. Tsaka tig-isang input, isang output, pwede po. Pwede kang gumawa muna, testingin mo muna. Huwag ka munang gagawa ng diretsong 12 XLR na ito, no? Yan. So, ganyan lang po ang connection niya, no? Ngayon, kung nalilito pa rin kayo sa actual, pwede po kayong magtanong sa akin. Ayan, no? Ganyan lang yan, no? Sana maliwanagan po kayo kahit papaano dun sa ating tutorial na to, no? Hindi na po natin na-actual kasi ito po ay matagal ko na pong nangyari, no? Hindi ko naman po sukat akalain na maraming magkakagusto sa module na to. Ayan o. Sana po ay yung ibibigay ko sa inyong diagram, libre naman po, ay masundan ninyo
at sa akin lang kayo po magtanong, no? Ayan, kung gusto ninyo mag-avail po ng mga parts nito, puntahan nyo lang pa yung GX Audio sa Shopee, ano? Si GX Audio. Ayan, introducing GX Audio. So, mayroon silang panel na ganito, mayroong mga XLR, mayroon ding mga resistor at capacitor, no? Sa GX Audio. So, i-search nyo lang sa online, GX Audio. Yan, sa Shopee o hindi kaya Lazada po. Ayan. So, sana po ay maliwanagan kayo dito, no, sa ating module na ginawa, no. Alam ko pong maraming gustong gumawa nito, no. Lalo doon sa mga beginners, no, gusto nilang gumawa. So, ito lang po ang aking ma-share, hindi po tayo nagbibinta. Ayan po ang value niya, no, 1/4J. Pwede kayong gumamit po ng resistor na 1K, 10K o 20K. Tapos pakinggan nyo po kung ano yung pagkakaiba niya. Ito po ay isang uri ng low pass filter, no, na ginagamit lamang sa bus. Ngayon, kung gagamitin nyo po ito sa bus, ihiwalay nyo po yung speaker ng bus, ano, huwag yung isasama yung mid-in high. Yung po ay magkahiwalay. Ito po ay single speaker lang ang gamitin nyo, no, pang subwoofer. Huwag nyo pong hindi po ito pwede sa 2-way o 3-way speaker, no. Ayan. So sana kung gusto niyo pong malaman pa, talagang gustong-gusto ninyong gumawa nito, pwede naman po kayong mag-message sa akin, tutulungan ko po kayo. Basta yan, oh. Susundan mo lang lagi yung, basta makikita mo naman dito yung mga number mga number ng XLR, ano. Itong pinakagitna niya laging number 3. And then dito sa may kanan, number 2. And then yung sa, number 2. And then yung kaliwa, number 1. Basta tandaan nyo yung number 1, yan lagi ang ground, no? Dahil ito ay balance, lahat po ng pin niya ay may connection. And then, ito po kasi ayan, female at male, no? Male at female, no? Ito yung kanyang input, ito ngayon yung kanyang output. Ayan, basta tatandaan nyo lang po, no? Kasi meron din po tayo sa YouTube channel natin ito, no? Crestronix, no? Yung actual assemble nito. Yung actual symbol ng aking original, ano. Meron po, bisitahin yung forum, baka makakuha po kayo ng idea. Ayan, no. So, hindi po natin ito pinagdadamot, no. Ayan, ibibigay ko po sa inyo lahat ng detalye nito para makagawa lang po kayo. Ayan, pero kung gusto nyo bumili po ng buo, puntakin nyo po si Sir Jero B, no. Jero B Electronic Center, no, dyan sa Iloilo. Sa Iloilo po gumagawa si Sir Jero B. Ayan, no, 12 XLR yan. Tandaan nyo po, pwede kayong gumawa ng sarili nyo pong version, no? Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay itong input at output. Ayan. Kayo na lang po ang bahala. Basta yung diagram ang sundan nyo lang po. Ayan. Basta yung number 1, ayan. Lagyan mo ng, yung number 3, lagyan mo ng resistor. Yung number 2, lagyan mo rin ng resistor. And then dito sa kabila, ganun din. Yung number 3, lagyan mo ng resistor. At yung number 2, lagyan mo rin ng resistor, and then pagsamahin mo yung dulo, naka-series yan o naka-series yan. So, connected din dito siyempre sa output niya. Itong output niya. Kung halimbawa ay number 3 dito, number 3 din ang connection niya rito sa output niya. So, hindi kailangan kumbaga by number siya, by number, no? Hindi pwedeng mapunta yung number 2 ay connection doon sa number 3, hindi po. By number siya, by number. Basta tatandaan yung number 1, uunahin nyo yung number 1, ground lagi lahat ng number 1. Pagsasamahin nyo lahat ng number 1, ground yan, no? Yan ang connection niya. Yan lang ang nadudugtong dyan yung number 1. Yan ang ground, no? Yan, puro XLR nga lang po ito, medyo magastos nga lang. So may version din po tayo nito ng RCA, no? O yung unbalanced. So bisitahin nyo lang po yung aking YouTube channel. So bilang tulong na lang po ninyo, pwede po kayong mag-send sa akin ng star, no? Star. Sa video na to may makikita kayong star. Pwede po kayong mag-send sa akin ng star bilang tulong nyo na lang po sa akin. Ayan. Yan, yung star po na yun ay nagkakahalaga lang po ng 19 pesos, and then mabibigyan ko na po kayo ng buong detalye nito at yung kanyang diagram. Ayan. Kung gusto niyo po, ulit-ulitin nyo lang po itong video at magtanong kayo sa akin hanggang sa mabuo ninyo. Basta tatandaan nyo lang po,
Halimbawa sa first stage, buuin nyo muna yan. Buuin nyo muna yung first stage. And then pag nabuo nyo na po, saka nyo po testingin. Testingin nyo lang muna ng walang processor. Halimbawa dito, naka-input. Pwede ka mag-input dito galing sa laptop mo o galing sa mixer. And then output ka agad papuntang amplifier. Pakinggan mo po kung anong pagkakaiba, no? Ng walang module o mayroong module, no? Yan, pag na-testing mo na garantisado talaga, na tested talaga, saka mo ituloy ngayon yung susunod pa na stage niya. Huwag po kayong malilito dahil lang kung ito yung input niya, yung magkakasunod na yan, pare-parehas lang po ang diagram yan. Iisa ang diagram, no? Kaya lang po parang nakakalito tingnan dahil bahala na po kayo mag-posisyon kung saan yung ilalagay yung input at saka yung output niyan. Ito po yung tinatawag na module ng Iloilo City. Ngayon ito po yung version ko dito sa Occidental Mindoro. So napakarami nagtatanong na malalayong lugar, no. Siyempre sa Iloilo gusto rin nilang pong kumita. Hindi po talaga nila ibibigay ang buong detalye nito, no, sa Iloilo. Ayan. Although magkaiba kami ng Iloilo, no, pero yung original na diagram ay ito lang po yan. So, input sa resistor, and yan din output dito. Ayan. So, naka-series lang yung resistor at saka yung capacitor na Mylar. And then, sa series connection niya, yan, ito yung output ngayon. Ito yung ground. Yan. Ganyan lang po yung kasimple. Ayan. So, ibig sabihin po ng ganito, may tool dock siya, connected. And then yung naka-cross siya, not connected ang ibig sabihin. Ayan po ang ginamit nating resistor, no? Yan. Ito yung pin ng yung pin ng XLR na ganito. Yung number 1 ground, number 2 signal, and number 3 cold. Cold ang tawag po doon. Ayan, sundan nyo po yung aking diagram na ibibigay, no? Ito po, parehas din lang po yun. Ito tsaka yun. Magkakaiba lang ng posisyon ng mga input at tsaka output. Parehas lang po yan. Ayan, masyadong mahaba na po ang video natin, ano? Sana ay medyo may mapulot kayo yung kaalaman po rito sa paggawa ng module. Basta tandaan nyo po lang po, kung number 3 dito, number 3 din sa output. Kung number 1 dito, lahat ng number 1 magkakasama yan sa input tsaka output. Kung number 2 dito, number 2 din sa output, ano? Basta itong pin ng Mylar capacitor na nakaparallel, yung isa sa number 3, yung isa sa ground. And then yung isa sa number 2, yung isa sa ground. Ayan. Basta tatandaan nyo, titignan nyo lagi yung pin number, no? May mga tatak yan na pinano. Number 3 lagi ang number 1. Yan. And number 3 lagi ang gitna. And then 1 dito, 2 doon, no? So depende po sa design ng XLR. Titignan nyo lagi yung kanyang pin number niya. Yan. So sana po, no, bilang suporta na lang po, mag-send po kayo ng star sa akin, no, sa halagang affordable lang po. Yan. Ayan, maraming salamat po. Sana ay masundan po ninyo to at magtanong lang po kayo sa akin. Kung gusto niyo pong bumili ng mga parts nito, puntahan niyo lang po lang yung GX Audio. Yan po, GX Audio. Ayan, meron din po siyang FB page na si DJ Noise. Ayan, pero dito sa online store, i-search nyo lang, no? Lazada, kundi kaya Shopee, GX Audio. May mabibili po kayo niyan. Ayan, dyan po. Mabibili nyo na yung kompletong parts niyan. So maraming salamat po, and then shout out po sa lahat.